Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come, with your strength and your power. In your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of souls. Let your sweet healing power just as a us home. Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pabagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, T. Maria. Attack safety with a humble heart. Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, Kapitulo 21, versikulo 15 hanggang 19. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan,
iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makatlo siya tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat. Una po sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa ating poong may kapal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa atin upang tayo po ay makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. At ako po'y nagpapasalamat sa lahat nating ng mga masugid na mga taga-subaybay, sa lahat nating ng mga subscribers, lalo-lalo na sa mga bago nating subscribers. Marami pong salamat sa inyo. Sa lahat ng sumusuporta at tumatangkilik sa ating munting channel na ito, marami pong salamat sa inyo. Sa araw na ito ay pagnilayan po natin ang Ebanghelyo mula kay San Juan. At sa araw na ito, Friday, sa lahat na may mga devotion sa Sacred Heart of Jesus at sa mahal na poong Jesus Nazareno, sana po ay nagawa po natin ang ating pagdevotion, pagnonovena, na ito po ay makatulong sa atin sa ating spiritual na pangangailangan. So, mga kapatid, sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Rex, ang aking utod na pangalawa sa kagapuhan sa akin. Hindi na pangalawa lang 3 times daw sa kagapuhan sa akin. Siya po ay magdadala ng words of our Holy Father, Pope Francis. Ito po at pakinggan po natin siya. Thank you so much, Pastor Mayor, at maraming salamat din sa inyong lahat sa patuloy na nakikinig at nagsusubaybay sa ating munting tahanan. Dito yung ating PESMA Plus, sa ating programa na PESMA o Pagnilayan ng Ebanghelyo sa Madaling Araw diyan sa Pilipinas. At ang aking pong obligasyon ngayon, ang aking gagawin ay ako magdadala ng pagninilay ng ating Santo Papa sa Gospel of St. John, chapter 21, verses 15 to 19. Ito na po yung words of the Holy Father. Basahin po natin. The first, the gaze of election, with the enthusiasm of following Jesus. The second, the gaze of repentance, at the moment of that very grave sin of having denied Jesus. The third gaze is the gaze of mission. Feed my lambs. We too can think, what is Jesus' gaze on me today?
How does Jesus look at me? With a call? He always look at us with love. Ask us for something, forgives us something, and gives us a mission. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa sa ating Gospel ngayon. Ito po ay binasa niya sa kanyang Santa Marta address noong May 22nd in the year of our Lord 2015. Thank you po at ngayon ibabalik ko na yung mic kay Pes Mayor. Back to you, Pes Mayor. So, marami pong salamat, Pisma Rex, sa iyong pagdala ng words of our Holy Father, Pope Francis. Sa pagkakataong din ito, ibibigay po natin muli si Pisma Rex sa kanyang reflection. Ito po, pakinggan po natin siya. Thank you so much, Pes Mayor. At sa pagkakataon na ito, ako po yung magbibigay ng konti kong nilay para po sa ating gospel sa araw na ito na ikinuha po sa gospel ni St. John chapter 21 verses 15 to 19. Palagi po natin tinatawag ito o binibigyan din dito yung confession of Peter. Diba? Ilang beses siya tinanong? 3 beses rin siya sumagot. Pero napagnilayan ko na rin ito kasi ito rin yung gospel natin like immediately after Easter. So gusto kong bigyan ng diin yung ibang part naman nito. Ang isa rin dito nagagandahan ko itong babasahin natin na part, itong nasa verse 18. Amen, amen, I say to you, when you were younger, you used to dress yourself and go where you wanted. But when you grow old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you don't want to go. At tapos ang kasunod dito na verse ay, he said this signifying by what kind of death he would glorify God. No, siyempre, ito yung nag-foreshadow sa kamatayan ni San Pedro, di ba? Pinako rin siya sa krus, pero upside down naman kasi hindi raw siya worthy na ipako katulad ng ating Panginoon. Subalit sa akin, pwede na nating tingnan itong verse na ito na in its literal sense. No, katulad dito sa US, pag matanda na ang ama't ina, pag matanda na tayo, ay dinadala tayo sa isang nursing home. So, yung institution na iyon, yung facility na iyon, ang magti-take care sa atin. May mga programa sila, may mga activities, taken care na yung mga gamot natin, yung mga kailangan natin, pagkain, yung mga beddings, at yung mga kasamahan natin, yung companionship, di ba? Kaya lahat na yan ay na-arrange na yan. Now, of course, ang lahat na ito, siyempre, kapalit ay ang tamang presyo nito. Baka akala nyo libre o hindi po. There is no such thing as free lunch. Tandaan natin yan, rule of the thumb na yan. Someone and somewhere need to pay the bills. Katulad din dyan sa atin, di ba sinabi nila na free college. Hindi po, hindi free yan. Free sa na-award na estudyante, pero kinukuha din sa bayad natin sa taxes, di ba? Ang iba naman, binibenta nila ang kanilang mga ari-arian dito at ito ang binabayad nila sa nursing home. So, bali, ang isang matanda na nasa nursing home, sunod-sunuran ka na sa lahat ng programa ng facility. Of course, di ba? We will be at the hands ng mga able, mga young and able pa na mga staff nito at ang ating namang pamilya, we are also on the hands ng ating pamilya kung kailan sila magbibisita sa atin. Kung maalaala nila tayo, baka ilang beses lamang sa isang taon, di ba? Like Christmas, Thanksgiving, Mother's Day, birthday. Baka may nangyari sa'yo. Nagkasakit ka, o nadapa ka, nahulog. Yan ang usual na pangyayari sa mga matanda dito. Remember, sabi nga ng ating verse, when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you
where you don't want to go. Kung ito nga ang foreshadowing ng mangyayari kay Peter, parang ganun din. Para din na mangyayari sa atin. Ang paglalagay sa pag-aalaga ng ating mga matatanda sa kamay ng ibang tao ay isang malungkot na bagay. Subalit, totoo po ito. It's happening. It's a reality na nangyayari na kahit sa atin dyan sa Pilipinas, hindi lang dito sa US. Alam ko na maraming dahilan dito. Don't get me wrong, okay? Ang ibang dahilan po ay legitimate naman. Halimbawa, dapat tayo magtrabaho. Dapat natin silang iwan, magtatrabaho tayo. Lalong-lalo na sa ibang bayan o sa ibang bansa. O hindi natin kayang physically na alagaan ang ating matanda o wala tayong capacity na alagaan ito. At marami pang iba. Subalit, huwag ho natin kalimutan na mag-connect sa kanila. Yan lang po ang aking request. Tawagan po natin sila, pasyalan at alagaan hanggang sa makaya natin. May isang matanda akong nakikilala sa aming parokya dito sa Skokie, sa Illinois. Kasi after 10 a.m. na misa na Sunday Mass, may konting almusal at tsikahan sa dining hall ng simbahan. Tawag dito is coffee hour. So may mga pagkain dyan, may kape, upo-upo kayo dyan at mag-usap. At kada naman makikita ako doon na matanda na ito, umiiyak ko ito. Dahil mag-isa lamang siya na nakatira sa kanyang bahay at dyan lamang sa simbahan at kada linggo lamang na siya ay may pagkakataong makipag-usap sa ibang tao. At sabi niya sa akin, kahit malayo na raw kami, alam niyo mga 65 kilometers away na kami sa nilipatan namin na lugar, bumabalik pa rin kami doon sa simbahan ng Skokie at nagsiserve. At tuwang-tuwa naman ito kaya napapaiyak palagi. So sa atin, these are little things. Minsan nga ba parang hindi mo nakikita na ganyan pala ka-importante. Sa kanila kasi malaking bagay na pala ang mga ganito. Dahil nga sa kanilang kalagayan. Now sa atin naman, kahit alam natin na palaging kasama ng ating mga mahal sa buhay ang kanilang mga guardian angels at syempre ang ating mahal na Panginoon at ang kanyang mahal na ina, hindi yung nagpapabaya yung mga yan, huwag po natin kalimutan na mag-connect. Tumawag at mag-connect. Magpasyal at mag-connect. Mag-connect po sa ating mga matatanda as much as we can. Kasi hindi lang natin alam ang impact at importance sa kanila ng ating mga ginagawa. When you grow old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you want to go. Someone else. Baka isa po tayo sa mga someone else na yan. Di ba? So hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting tahanan na ito dito sa Facebook at sa YouTube. Huwag pong kalimutan na mag-subscribe sa mga wala pa nakapag-subscribe. At sa mga nakapag-subscribe naman, huwag pong kalimutan i-share yung video natin. Kung sino may kilala kayo, i-forward nyo. I-click nyo yung parang may arrow na sign para naman po makalat natin ang ating mga magagandang balita dito at ang ating mga pagninilay. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ our Lord and Savior. Amen. Back to you, Pes Mayor. Maraming salamat, Pisma Rex, ang utod kong guwapo, pangalawa, times 3 sa kagwapuhan sa akin. From Chicagoland, maraming salamat, Pisma Rex. Sa
Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Speak.